Presidente Bongbong Marcos nagpa-drug test na at positive ito daw. Grabe, no, matagal-tagal din natin hindi na pag-usapan to. Hamon ni BP Sara Duterte kay Marcos Jr. kakasan na kaya sa pagpapa-drug test or health follicle test. At para mapatunayan niyang sa taong bayan na hindi talaga siya adik. Oo, alam niyo matagal-tagal na nating hindi na pag-usapan to. Bali, matagal na hong marami silang inilabas na propaganda mapatungkol ho dito sa issue ng drug test na ito. Kamakailan nga lang po umugong ang balita na isa sa mga isang PDEA agent or galing kay Maharlika na di umano ay gumagamit ng pulburon etong si Marcos Jr. At lumabas nga at nahiring pa etong PDEA leak kung saan ay dawit ang pangalan ni President Bongbong Marcos. At ayun, hanggang sa nagkahamunan na at mismong si BP Sara Duterte ang nagdeklara na magpa-drug test lahat ng opisyal ng gobyerno. Kaso hanggang ngayon parang wala pa. At eto nga, may umano na balita na di umano ay etong si Marcos Jr. ay kakasana sa hamon. Ano kaya ito? Magiging positive ba or magiging negative? So abangan yan sa mga video at pagbabalita ng Banateros Brothers. So, kung kayo tatanungin, kung kayo ang tatanungin, adik ba siya o hindi? Comment nyo lang dyan. Gago! At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, nakaligtaan na nga ito, no. Ang dami na hong mga issue na lumipas. Oo, at ito talaga ay isa sa mga pinag-usapan ng mga Pilipino mapatungkol sa pagiging di umanong adik ni Marcos Jr. At unang-una nga ritong nagsalita ay itong si dating President Rodrigo Roa Duterte na di umano ay may presidente tayong adik. Gago! At kagad naman sinundan ng ibang mga vlogger kagaya nila Maharlika at nung isang kalbo na di umano ay ito nga ay kasama sa PDEA leak itong si Marcos Jr. At hanggang sa nadawit na nga ang isang artista at humantong na ito sa hearing sa Senate hearing na talagang gumimbal din at talagang umugong ang mga hearing na yon at doon din nagmukhang tanga si Jinggoy Estrada. At hanggang sa nabas na nga rin pati si Senator Bato de la Rosa dahil dyan. At biglang sumunod naman ng di umanong video na etong si Marcos Jr. ay nakunan ng video na naghabang nagpupulburonics. Hanggang sa nagkahamunan na ang Congress at si BP Sara or si Vice President Sara Duterte na magpa-drug test ang bawat empleyado or bawat ahensya ng gobyerno. Ahensya tuloy, bawat politiko at kaagad naman pong sinang-ayunan ng mga Pilipino yan. So ngayon, ilang buwan na hong talagang lumipas hanggang parang nawalan na ho ata ng parang hindi na ho ata napansin ng taong bayan yan. Dahil ang dami pong ginawang propaganda ng administrasyon, nandiyan ang AJK, ang confidential fund at ngayon ang ICC na di umano ipapa-aresto si PRRD. So nasa isang video ko yan, panoorin nyo na lang. So dito muna tayo. Eto rin. Isang video footage. Ito rin po ay nadawit din po sa talagang isa sa mga sumikat na mga issue noon. Isa sa mga issue na talagang napag-usapan at hanggang ngayon ay wala pa rin pong kasagutan sa mga tanong ng taong bayan kung saan nanggaling ang pera nyo.
talagang nabulatlat ang kanilang tinatagong mga lihim na etong mga congressman ay instant billionaire na pala. Hindi lang congressman, billionaire ka pa. At ito nga si bagong ano ba to? Representatiba, ito yung pumalit kay Saldico. Walang iba kundi si Kimbo. Nakamakailan lang ay talagang nadawit ho sa isa sa mga congressman po ito na na talagang ubod ng yaman. Kung ba naman magkaroon ka ng relo na tig 2 million. Magkaroon ka ng bag na nagkakahalaga ng 2 million or milyones. At magkaroon ka ng customized van na hindi afford ng isang congressman. Dahil ang sahod lamang po ng isang congressman ay umaabot lamang po ng 350k to 220k na hindi talaga kahit bali-baliktarin mo ang kalderong butas sa inyong bahay ay hindi mo talaga kayang bilhin yun. So nagtaka ang taong bayan at marami silang nadawit dito. Si Benny Abante na merong isang sasakyan na nagkakahalaga ng 18 million pesos bulletproof. At marami pang ibang mga congressman na talagang nabunyag ang kanilang mga baho. So eto, bago tayo mapunta dun about sa pag-drug test nitong ni Marcos Jr., mapunta muna tayo dito sa isang video na kung saan ay ini-interview etong si Kimbo mapatungkol sa black item sa BICAM report. So eto, panoorin po natin. Pasok! Sorry ma'am, we have an explanation lang po sa black pages po. Nagmamadali lang po for our next event. Yeah, we were waiting yesterday ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung Nagmamadali lang po sa event lang po. Umiwas si House Committee on Paraduhan! Hindi nga kasi, alam nyo, may isa pang video to. Si Kimbo, dun nga sa may elevator. Hindi nga magsasalita yung mga yan hanggat wala pa ang script. Hindi pa yung magsasalita, tikom pa mga bibig niyan ngayon. Kasi nga talagang malinaw na talagang may nangyayaring kababalaghan doon mapatungkol sa BICAM report. No, na National Budget 2025. So talagang hindi sila makakapagsalita dyan. Medyo mahihirapan silang lusutan yan. Kaya nga kung ano-ano na lang issue ang ipinopronta ng administrasyon para hindi mabaling dito ang atensyon ng mga Pilipino. Nandyan nga ngayon yung syempre impeachment, confidential fund, ano pa ba, AJK, o ngayon yung ICC naman. Kaya ngayon, eto matagal-tagal pa to nila masagot. No, hindi, tingnan mo, puro lang sila na puro, hindi napapansin. Kita mo, sagot ni Grace po. Alam niyo, nangihinayang ako kay Grace po. Sa totoo lang, ako, isa din si Grace po sa mga napupusuan ko noon na maging nung panahon ng senator. Yung senator naman siya ngayon. Yung unang takbo niya, no. So, ako dahil medyo parang bumaliktad na rin. Ang masakit pa nga nito merong party list akong nakita sa bandang saan ba ako pumunta nung Guadalupe. Diyan sa Guadalupe EDSA na may nakalagay na FPJ, tapos party list. Nakakapanghina lang kasi ako iniidolo ko sa FPJ. Nakakapanghina lang ng loob na matagal na hong patay ang tao na ginagamit pa po sa pamumulitika hanggang ngayon. Ayun yung masakit dyan no? So hindi ko alam kung saan billboard ko nakita yun. So mabalik naman tayo dito. Yan kay Grace po nga, halos isa lang ho sila ng sinasabi. Puro wala daw silang makitang black item doon. Samantalang sinabi naman ng Makabayan Black TikTok Queen na si Raul Manuel the valedictorian na meron nga daw blank item doon at saan daw nanggaling yun. Gago! Bobo, di ba? So ngayon, eto si Kimbo, ini-interview, takot na takot magsalita. Eto, ulitin natin. Sorry ma'am, we have an explanation lang po sa black pages po. Nagmamadali lang po for our next event. Yeah, we were waiting yesterday ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung Nagmamadali lang po sa event lang po.
Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado alas 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kong Stella, may issue po. Nagmamadali lang siya. Okay. Pasensya na. Nagmamadali naman pala. Nagmamadali naman yung tao, kayo naman nang gulo-gulo niyo eh. Nagmamadali yung tao eh, baka mamaya nasi-CR na yun. Kayo naman, tanong ngayon ng tanong. Wala pa nga yung script eh. Gago! Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na Tanong yung about sa BICAM report na black item. Hindi tinatanong kung nagmamadali ba siya o ano. Gago! Nagmamadali lang siya. Ang sagot, pag tinanong mo yun, no, ano po masasabi nyo sa black item sa BICAM report para sa 25 national budget? Ang sagot, nagmamadali lang siya. Pero ito in fairness ang hirap ng kalagayan ni Kimbo ngayon. Alam niyo kung bakit? Ba't ang hirap? Kasi biruin mo kakapasok niya lang dun sa inalisan. Nakalimutan ko tawag dun eh. Sa inalisan ni Saldico, bigla naman nagka-issue ng ganito. Anak ng teteng paktay na. Pero may may hinala ko. Hindi kaya si Saldico, ay grabe. Hindi kaya si Saldico ang nagbigay ng papel kay PRRD? Hindi kaya si Saldico, no? Hindi kaya si Saldico ang nagpakalat or hindi nagpakalat, nagbigay ng or naglabas ng talagang nitong BICAM report. Hindi kaya siya. Dahil may mga bali-balitang etong si dyan sa gobyerno, medyo nagkakasagupaan si Baby Marcos tsaka yung bata ni Tamba na si Saldico. Parang nagbabanggaan na sila. Hindi kaya baka ganun? Hindi kaya laglagan na sila? Gago! Wala lang, naisip ko lang kasi isipin mong maigi. Sakto yung alis ni Saldico. Biglang may ganito. So sa madaling salita, alam ni Saldico ang mapatungkol dito sa blank item BICAM report. Ngayon, alam niyang isa siya sa malilintikan dito sa BICAM report na to na merong blank item. Kaya siguro bigla siyang umalis. Kung totoo man na umalis siya or pinaalis. Malabo naman makonsensya. Walang mga konsensya yung mga hayop na yan. Diba? Malabo yun eh. So ano kaya no? Pero kawawa si Stella Kimbo kasi kakapasok niya pa lang dun sa inalisan ni Saldico. May ganito kalaking agad na issue. So anong gagawin niya rito? Stick to the plot. Nagmamadali lang siya. Okay. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya.
Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may mga blankong items. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman ang ikatlong kongresistang Ano, may pala naman to. Di na naman ako makakatulog nito ng maayos. Nakita ko na naman ang pagmumukha nito. Gago! Pag nakikita ko yung pagmumukha nito, laging madaling araw ako nakakatulog. Gago! Lumabas ka na naman. Diba sabi sa'yo, Gago! Sabi sa'yo, doon lang tayo magkita sa taas ng bubong. Pag oras na ng madaling araw. Magano tayo, roof trip. Gago! Makakita na naman kita dito, Franz. kumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod, kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng BICAM si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing bike, Oh, pero bakit ka nagbibida-bida? Gago! Hindi ka naman kasama dun ah. Ha? Eh anong alam mo dun? Parang si ito hindi nagkakalayo talaga to. Si Franz at si Risa Ontiveros. Anak ng teteng si Risa Ontiveros, hindi na nga pumirma, umepal pa. Ito, wala na nga doon sa BICAM at hindi siya pumirma doon. Umepal din. Epal ang mga ay! Wala magmura eh. Laging Apple to mga to, no? bike na pinaratify. May mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa presidente. Matagal na rin itong So bakit hindi kasi binasa ng presidente yun? Dito, halimbawa, di ba, may blanco talaga. Sige, ganun. Totoo naman, may blanco talaga. Nakakapagtaka, hindi man lang binusisi ng isang presidente bago niya pirmahan. Bakit ganun? Sinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak naman ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi pagdaan sa tamang proseso. Sana parang mababalik. Ito wait lang parang nakakaramdam ako. Parang alam niyo yung dapat na mangyayari kay BP Sara Duterte about sa impeachment, mukhang mababaliktad. Kasi isipin nyo maigi. BICAM report, 2025 national budget. Dagdagan mo ng pagpapapasok ng administrasyon sa ICC, isa ng sapat na dahilan para i-impeach ang presidente. Totoo yan hindi ako nagbibiro Isang napakalaking dahilan na nun para ma-impeach ang presidente. Ngayon, mukhang magkakabaliktaran na. Gago! Kasi kung maidadala ito sa Korte Suprema, napatunayan na ganun nga, paktay sila dito. Tapos may isa pang issue, dagdagan pa ng ICC na wala namang jurisdiction dito sa atin. Biglang malinaw ito sa impeachment. Ngayon mukhang mababaliktad talaga ang sitwasyon. Paktay kayo diha. Gago! Paktay kayo dito. So papunta na tayo dito sa kung saan about sa pagpapa-drug test ni Marcos Jr. Positive ba o hindi?
I-comment nyo dyan. Okay, panoorin natin. Speaking of Duterte, Attorney Sal, 3 buwan na po makalipas ang hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test sa lahat po ng mga congressman at lahat po ng mga kakandidato sa 2025 midterm elections. Sino-sino kaya ang kumasa sa hamon ng bise? Yan ang tinutukan ni Jason Rubrico. Pasok! Let us make this an election issue. Dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. So, ngayon na. Ayun na. Magpa-drug test tayong lahat. Yan ang hamon ni Vice President Sara Duterte 3 buwan na ang nakalilipas sa mga kongresista at mga kumakandidato ngayong halalan. Higit 1 buwan matapos yan ay hinamon naman ng bise ang mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Senado at sa lahat ng ahensya ng gobyerno na sumailalim din sa drug test. Pero sino-sino na ba ang kumasa sa hamon ng pangalawang Pangulo? Sino na kaya? Wait lang, mangula tayo. Si Larry Gadon. Gago! Si Trillanes. Ay, hindi naman pala hindi nga pala mga ano. Si ano sana gusto ko? Si Panelo, si Paduano, si Abante. Sino pa ba? Marami sa yung mga tiga-congress diyan magpa-drug test na. Kabilang sa mga nagpa-drug test ay ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Nagpa-drug test din ang makakalaban ni Congress. Ito pa isa ang pinagtataka ko. Nagpa-drug test na hanggang ngayon hindi ipinakita ang resulta. Gago! No, hindi ipinakita yung resulta. Manpulong sa eleksyon bilang representante ng unang distrito ng Davao, si PBA Party List Representative. Tangos ng ilong, no? Sana ko. Gago! Tangos ng ilong niya, no? Ni Nograles, no? Magkano kaya gastos dyan? Parang kasi ako matangos din ilong ko pero parang kulang dito ng agod eh. Ito banda, medyo pabulusok na umangat ng ganun eh. Sumabay sa nguso ko eh. No? So, kaya tingnan mo. Tangos mo. Grabe no, sana all may ganyan yun. Magkano kaya yan? Gumagastos din kaya ng mga million yan. Margarita Migs Nograles. Nagnegatibo ang resulta ng hair follicle drug test ng dalawa. Sumailalim. Nag-negative pala. Lumabas. Ano na pala? May result naman pala. Ayan. Sinundan na ng mga ano. Ito dapat ang tinutularan ng mga tumatakbong bilang politiko sa iba't ibang gobyerno. Siyempre anong pangalan nun? Ipanaw, yan. Ipanaw Party List. Panoorin natin. Din sa hair follicle drug test ang nominees ng Epanaw Sambayanan Party List. Kabilang sa mga nagpa-drug test ay sina Attorney Marlon Bosantog, dating Presidential Communications Undersecretary Dr. Lorraine Badoy at dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis. Kumasa rin sa hamon si Las Piñas Congressional Aspirant Barry Tayam at nagnegatibo rin ang resulta. Ilang buwan na lang ay eleksyon na. Muli na naman tayong pipili ng mga uupo sa mga posisyon sa gobyerno. Pero sino pa kaya ang mga matatapang na sasailalim sa drug test at papatunayan sa taong bayan na sila'y karapat-dapat na pagkatiwalaan para sa Diyos? Alam nyo, ito para ang una talaga dapat gumawa dyan, syempre, ang leader, ang Pangulo. Kapag ginawa ng Pangulo na magpa-drug test or hair follicle test, susunod na yung, siyempre ang kapal naman ng mukha nyo. Gago! Siyempre, di ba, mahihiya naman kayo. Yung boss nyo nagpa-drug test, kayo hindi. O, diba, magpa-drug test si Marcos, siyempre, susunod na ang Senate dyan. Susunod na ang Congress dyan. Susunod na yung mga susunod na mga mabababang posisyon sa gobyerno hanggang mapunta na sa kapitan. Pwede nga tanod eh. Kaso magkano lang sahod ng tanod tapos magpapa-drug test pa. Kulong pa yung kawawa naman.
No, ganun dapat. Unahan ng pinuno ng leader. Kasi hanggat hindi pinapangunahan ng leader yan, tsaka ito ano bang big deal sa pagpapadrug test? Dito matanong lang. Kasi kung hindi ka naman addict, edi magpa-drug test ka. Anong problema nun? Pa? So basic. Gago! Ganun lang yun, napakadali. Ngayon, magsusunuran na lahat yan. Diba? Depende na lang doon sa iba na talagang confirm na. No, depende na lang doon sa iba na talagang confirm na talagang isa sila sa mga pulburotics. Talagang hindi talaga nila gagawin yun. Hindi nila ipapahamak. Ngayon, ang tanong dito, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapadrug test si Marcos Jr.? So nag-iisip na ba talaga tayo na 101% na isa siya sa mga pulburotics? Okay, tuloy. At sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Sir Rizal, malinaw po, binabanggit ng RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022, Section 36E, na lahat po ng mga kandidato for public office, whether appointed or elected, both in the national or local government, shall undergo a mandatory drug test. Anong masasabi mo doon, sir? Kung hindi sila magpa-drug test, dapat disqualify sila. Yun. Alam mo, isa lang ang ibig sabihin niya pag ayaw ka magpa-drug test. Addict ka. Talagang ikaw user. Yun! Gago! Kaya Atty. Sal Panelo na galing. Bakit ayaw magpa-drug test ng iba? Bakit parang sobrang big deal sa kanila magpa-drug test? Ibig sabihin lang, addict ka. Gago! So, talagang addict siya. Kasi ayaw niya magpa-drug test eh. Ano pa ba isipin natin? Alangan na hindi. Bakit hanggang ngayon wala pa ring hair follicle test? Wala pa ring drug test na nagaganap? Yan ang isa sa pinakamalaking tanong sa kasaysayan ng Pilipinas ngayon. Bakit ayaw magpa-drug test ni Marcos Jr.? Ni Bongbong Marcos Jr. No, na anak ni Joe Masison. Ay, joke lang. Gago! Uy, malay nyo, anak talaga ni malay nyo, anak talaga ni tawag dito. Malay nyo, anak talaga ni Joe Masison ni Marcos Jr. Biruin mo mga NPA, mahal na mahal niya. Diba? O, tingnan nyo, i-babysitter si Franz Castro. Saan ka nakita, convicted, tapos nagko-contempt pa ng attorney. Oh, diba? Walang ganun. Talagang mahal na mahal ni Marcos, kaya makakapag-isip talaga tayo na tapos kakampinan din ni Marcos Jr. yung mga dilawan na isa sa mga bumalahura sa kanila. So madaling salita, talagang baka anak nga talaga ni ni Joe Masison na itong si Marcos Jr. Tsaka magandang halimbawa, Atty. Sal, kung sila mismo ang magkukusa from the top official papunta sa barangay, dahil syempre magiging dapat sila nga ang number 1 na halimbawa sa taong bayan kung anong gagawin, Atty. Sal. Hindi ka nila gagawin yun kung user sila. Kuha yun ang ating mga kababayan. Pero attorney, gaano kainam na na halimbawa yung challenge na yun ni Vice President Sara Duterte na maging benchmark ng mga nais tumakbo sa eleksyon, and yung mga kumasaba sa hamon possible ba makadadagdag ng boto sa kanilang pagtakbo? Hindi. Alam mo yung ang kandidato doon sa mga may aral, may edukado, susuriin ka nila kahit magpa-drug test ka, kahit na negative ka. Kung ang record mo naman ay balasubas, scoundrel ka, magnanakaw ka ng pera ng bayan, wala rin yan. Tama naman yun. So, halimbawa, si
yung isang tolonggis na congressman dyan, yung isa sa mga young guns, si Teodoro ba yun? Inidoro, ay sorry. Si basta yun, yung may balbas, yun. O, malay mo yun, di ba? O, nagpa-drug test, tapos negative naman. So kung corrupt ka, magnanakaw ka, sa kaban ng bayan, wala din. Useless din, no? Tama naman si Atty. Sal Panelo. Talagang Katulad nito. Diba? Katulad nito, si Nograles. Yan, katulad niyan, si Nograles. Halimbawa lang naman. Diba, nagpa-drug test, positive. So, okay yun. Kung masasahamon, pero yung background niya sa taong bayan, hindi na bago yun. So ngayon, tanungin nyo, halimbawa, OJ, tanungin kita. Kung magpa-drug test man si Marcos Jr., anong magiging epekto? Or anong magiging dating sa'yo nun? Sa akin daw, ganun. Halimbawa, may magtanong dyan. Okay, hindi siya addict. Napatunayan niya na hindi siya addict. No? At ito, take note Wow, take note. At ito, take note dapat ang pagpapadrug test katulad nung kay Pulong na talagang live. No? Naka-live siya. Kasi mahirap na ho ngayon eh. Marami nang nagmamahi ka. Marami nang marami nang magic na nagaganap. Kaya kailangan talaga ng talagang kailangan namin maging panigurado. Mahirap nang maloko. Ngayon, kung sakali man magpa-drug test si Marcos Jr., kung positive man, edi bumaba siya sa pwesto. At kung negative man yun, at least napatunayan niya na hindi siya addict. Okay na yun. Tapos yun ang paghihimok sa lahat ng politikong nasa gobyerno at papasok pa lang bilang politiko sa gobyerno, kailangan magpa-drug test. Yan na nga talaga dapat ang maging isang batas. Anak ng teteng, pag kumuha ka ng ID, dahil wala kang ID, hanapan ka ng ID. Diba? Tapos ngayon, yung mga politikong mga hinayupak na to, tatakbong senador, congressman, presidente, vice president, kung ano-ano pa, wala man lang drug test. Gago! Parang napaka-basic tumakbo. Diba? Katulad yan, yung mga vlogger. Yung mga vlogger na tumatakbo. Diba? Napaka-basic lang kasi nga walang drug test. Malay naman natin, yung isang humpak din. Yung isang humpak dyan na maitim na medyo laos na yung paninda niya ngayon. Hindi na dinudumog ng tao dahil sa attitude niya. Malay ba natin, baka addict din yun. Hindi naman tayo mapangusga, pero kailangan mong magpa-drug test. So ngayon, para maiba ang himahe ni Marcos Jr., magpa-drug test siya, at kapag hindi niya nagawa yun, bumaba siya sa pwesto. Yun na talaga yung pinaka one and a big reason. Wow, English na naman. Na talagang dapat siya bumaba. At gaya ng sinabi ko, kung ang ICC at yung BICAM na yan mapatunayan na ginawa or gagawin ng isang pangulo, dapat kailangan na talagang i-impeach yan. So medyo nakakaramdam mo ako na baka biglang mabaliktad ang sitwasyon. Paktay kayo diha. Tuloy pa natin. Siyempre, sa panahon nga ni Atty. Sal, well aware na ang mga kababayan. Ikaw ba naman, konting mali mo lang sa social media, mapost ka, magbabiral ka. Talagang markado ka na agad ng mga botante, attorney. Ayun sa may mga aral. Tandaan mo may mga aral yon. Marunong sumuri. Pero ang problema nga majority, karamihan ay kulang doon. Kaya madali silang mabola.
Thank you, Attorney Sal. Sa ibang balita naman, maring kinundin. Yun, ha? Oh. So kayo kasi dapat mapanuri tayo ngayon. Siyempre, darating ang senatorial election. So kung kayo man, makakaboto ng isa sa mga addict din, mukhang tigil-tigilan nyo na yan. No? At kung maaari, pumili kayo at bumisisi kayo, talagang tignan nyo ang magagawa at nagawa na nitong mga politiko na to kung iyong iboboto. Walang iba. Ako, boboto ko Senator Bongo, Senator Bato, Attorney Jimmy Bondoc, at Congressman Marcoleta. Isasama ko rin si Ben Tulfo. Sino pa? Siyempre, Pastor Apollo Sikibuloy. Diba? Yan ang mga iboboto. At marami pa Marami pa akong pwedeng pagpilian. Pero yan yung mga talagang nangunguna sa listahan ko. Dahil alam ko, yung mga yan, may magagawa at may nagawa na para sa bayan natin. So baka sabihin na iba dyan, ba't si Atty. Jimmy Bondoc? Ha? Alam nyo, ang mga hinubog ng mga Duterte, ang mga talagang ipinipresenta ng mga Duterte, pera lang kay Marcos, talagang nabudol tayo dun. Medyo talagang sa 101% na legit yan. At may magagawa yan sa bayan. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, yung piniresenta ng Duterte, so si BP Sara naman yan si Marcos, medyo nabudol tayo. Kasi nga magaling silang umarte. Gago! So yun mga makabiyaya, mga banateros, anong may kukomento nyo? Dapat na bang magpa-drug test si Marcos Jr.? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang di po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.